Kung napanood ang pelikulang Troy, malamang may idea na kayo sa kwento ng makisig na si Achilles. Ngunit hindi lahat ng nasa pelikula ay tugma sa dapat ay nangyari. Ikukwento ko sa inyo mga katinagalog ko ang totoong kwento at ang totoong nangyari kay Achilles. Sa pag-iibigan ng sikat na bayaning si Pelos at ang diyosa na si Narad Tethys, ipinanganak ang sanggol na si Achilles. Ngunit sa pagsilang pa lamang nito, isang babala na ang tinuran sa kanyang ina na mismo na si Narad. Ayon sa propesiya na maagang babawiin sa kanya si Achilles, magiging maikli ang kanyang buhay, masasawi ito ng wala sa tamang panahon. Sa takot ng ina na magkatotoo ang sinasabing propesiya, isinagawa nito ang sagrado na ritual. Matapos nito hawak-hawak ng ina sa kanyang sakong ay inilubog nito ang sanggol na si Achilles sa mahiwagang ilog ng Styx. Dahil dito naging tila ba immortal ang sanggol, ngunit hindi pa rin naaalis ang takot ng ina sa propesiya para sa anak niya. Kaya naman ginawa nito ang lahat upang siya mismo ay malayo sa kahit na ano na panganib. Pinalaki niya ito sa parang ng patheya, malayo sa mga disgrasya. Kasama nitong lumaki ay ang centaur o tikbalang na si Chiron. Itinuro nito sa batang si Achilles ang kanyang kaalaman sa pakikipaglaban. Isinalin din nito sa kanya ang matinding karunungan at abilidad. Araw at gabi magkasama ang dalawa. Tila ba si Chiron na ang tumayong ama nang noon ay ang bata pa na si Achilles. Dahil dito nang magbinata si Achilles ay itinanghal ito bilang isa sa pinakamagaling na mandirigma sa kaharian ng mga Grego. Ngayon ay nasa hustong edad na, kasama si Achilles sa pagsasanay ay ang isang pinakamatinik na mandirigma na si Ajax. Ito naman ay taga Salamis. At ang isa pa sa kanyang kasama ay ang kagalang-galang na si Petrus. Tila ba matindi pa sa magkapatid ang turingan nitong si Achilles at Petrus. Halos hindi sila mapaghiwalay sa isa't isa at ang pagiging malapit ng dalawa ay siyang magbabago sa kapalaran ng dalawang pinakamalalakas na mga kaharian. Ito ay sa paparating na digmaan at nagsimula nang sugurin ng haring si Agamemnon ang kaharian ng Troy. Agad nitong ipinatawag si Achilles upang lumaban para sa kanyang bayan na sinilangan. Matindi itong tinutulan ng kanyang ina. Sa takot na ito ay ang propesiya sa kanyang mahal na anak. Kaya naman nagsumamo ito kay Achilles na huwag pumunta. Sa halip ay pinagdamit niya ito ng tila ba isang babae at itinago kasama ng mga kababaihan sa kanilang tinitirahan. Nang puntahan nitong si Odysseus ang tinitirahan nitong si Achilles ay hindi nito siya na makita at mahagilap. Kaya naman sa kanyang matinding pag-iimbestiga, sa wakas kalaunan ay nahanap nito ang kinaroroonan nitong si Achilles. Hindi naman talaga nais nito na magtago. Ayaw naman talaga niya na takasan ng obligasyon sa kanyang inang bayan. Sinusunod lamang niya ang matinding kahilingan ng kanyang pinakamamahal na ina. Kaya itong si Achilles ay sumama sa kanyang matalik na kaibigan kahit ito pa ay labag sa kalooban ng kanyang ina. Ngunit hindi pa nga nakakaalis sa kaharian papunta sa digmaan ng Trojan. Sumiklab agad ang gulo sa gitna nitong si Achilles at si Agamemnon. Ito ay nang gamitin ni Agamemnon ang pangalan nitong si Achilles upang lokohin ang mag-inang reyna na si Clytemnestra at ang prinsesa na si Iphigenia. Pinapunta nito ang mag-ina sa kaharian upang ipakasal si Iphigenia kay Achilles. Ngunit wala itong katotohanan. Ang nais talaga nitong si Agamemnon ay ialay ang prinsesa sa mga bathala upang maalis ang galit nito sa kanyang kaharian. Sa galit ni Achilles ay sinabi nito na kung sino man ang gagalaw sa mag-ina, sa reyna at prinsesa ay mananagot mismo sa kanya. Ngunit sa gulat nitong si Achilles, nagkusa si Iphigenia. Ayon sa prinsesa na kung ito ang nakatakda sa kanyang kapalaran, ay ito ay maluwad na tatanggapin niya sa kanyang kalooban para na rin sa kanyang inang bayan. Kaya naman natuloy na ialay ang prinsesa at sa wakas tumulak na sina Achilles papunta sa bayan naman ng Troy. Pinamunuan nito ang 50 mga malalaking mga barko. Kasama ni Achilles ay ang mga Myrmidon,
ang pinakamalulupit at pinakamagagaling na hukbo ng kaharian nila. Sa pagdaong nila ay nagsimula na ang isa sa pinakamapulang digmaan. Walang nakaligtas sa kamay nitong si Achilles. Lahat ng kalaban na kanyang madaraanan ay tutumba, hindi na mabilang ang mga buhay na kinuha niya. Kabilang na ang anak ni Poseidon na si Paius sa mga magigiting na mandirigma na pinataob nitong si Achilles. Sa loob ng maraming mga taon, sinalanta ng grupo nito ang mga bayan na tumutulong sa kaharian ng Troy. Walang hanggang yaman ang kanyang nakuha, ngunit ang lahat ng ito ay walang panama sa dilag na nakabihag sa kanyang puso. Ito ay ang alipin na si Briseis. Ngunit hindi pa nagtatagal, ipinatawag ni Agamemnon itong si Achilles. Ayon kay Agamemnon, dahil iaalay niya ang pinakapaborito niyang alipin na si Chris sa bathalang si Apollo, ay kailangan ibigay din niya ang kanyang pinakamamahalan na si Briseis. Hindi kay Apollo, kung hindi para mismo sa kanya. Kukunin nitong si Agamemnon si Briseis mula kay Achilles. Sa tinura nitong si Agamemnon, nagdilim ang paningin ng bayaning si Achilles. Agad nitong sinugod ang hari at saka maiging pinagbuhatan ng kanyang napakabigat na kamay. Sa punto na muntik na niyang kunin ang buhay ng hari. Kung hindi itong si Athena ay sinabunutan itong si Achilles. At saka nito siya ay pinakalma. Matapos ito, nagbitaw ng salita ang yamot na yamot pa rin ni si Achilles na hindi na siya muling lalaban pa kasama ang hukbo niya para sa haring talipandas na si Agamemnon kahit kailan pa. Dahil dito, mag-isang itinaguyod ni Agamemnon ang laban sa Troy. Hindi naman siya nagtagumpay. Umabot pa sa punto na halos napaatras nito ang lahat ng Grego at sinunog pa ang mga barko nito. Dahil sa desperasyon, muling ipinag-utos ng haring si Agamemnon na kumbinsihin itong si Achilles na bumalik sa digmaan kasama ang kanyang mga hukbo na Memnites. Isinugo nito ang pinakamalapit na tao sa buhay ni Achilles at halos ang itinuturing niya na kapatid. Ito ay si Petrus. Ngunit buo ang isipan ni Achilles kahit kailan na hindi na siya lalaban pang muli para sa haring kanyang kinasusuklaman. Ngunit pinayagan nito ang kanyang itinuturing na kapatid na si Petrus na magkunwari na siya sa pamamagitan ng pagsusuot ng baluti niya. Pumayag pa nga ito na dalahin niya ang ilang mga Memnites na lais lumaban kahit pa wala siya sa tabi nila. Nagawa nitong si Petrus na paatrasin ang mga Trojan paalis sa kanilang kampo. Ang mga ito ay napilitang pumasok muli sa kanilang kaharian. Habang hinahabol nila ang papatakas na hukbo ng mga Trojan, malas naman na nakasalubong nitong si Petrus ang prinsipe ng Troy na si Hector. Sa kabila ng matinding babala nitong si Achilles na huwag labanan itong si Hector, ay nagpatiuna pa rin ito si Petrus. Sa kainitan ng labanan na nakuha ni Hector ang buhay ng binata. Kinuha rin nito ang baluti na pag-aari nitong si Achilles. Nang malaman ito ni Achilles, tila ba sinakluban ng langit at lupa ito sa matinding galit na naramdaman. Bumalik ito sa digmaan kung saan sa pagkauhaw nito sa paghihiganti ay ang tanging naging pangunahing pakay nito sa pakikipagbakbakan na ang makuha ang buhay ng prinsipe ng Trojan. Unang nakasagupan nito ang bayaning si Anas. Muntik na sana nila tapusin ni Achilles ang buhay nito kung di nang ialam ang ina nito na si Aphrodite. Sa tindi ng galit at panibugho nitong si Achilles ay hindi na mabilang ang buhay na kanyang kinukuha. Ang pulang mga likido ng mga sawing palad ng mga sundalo ay umagos sa ilog ng Scamander na siya namang ikinayamot ng bathalang ilog. Naubos ang pasensya ng bathalang si Scamander nang habulin pa nitong si Achilles ang mga sundalo at saka sa mismong ilog at saka doon niya pinagkukuha ang buhay nila. Kaya naman kinulong ng bathala si Achilles sa tubig. Nang malapit na ito na malunod ay sinakluluhan ito ni Hippasus at nagsugo ng malaking apoy upang matuyo ang bahagi ng ilog nitong si Scamander. Sa pagtakas ni Achilles papunta sa pangpang, doon nakatayo ang matagal na hinahanap niya, ang pinakamagiting ng prinsipe ng Trojan. Ang prinsipe na si Hector ang may sala kung bakit nawala ang isa sa pinakang importanteng tao sa buhay niya. Agad na hinamon niya ito sa isang matinding duelo. Ayon kay Hector, napapayag siya basta lamang kung sino man ang sawing palad na matatalo
ay hahayaan na bigyan ito ng maayos at desente na libing. Sumagot naman itong si Achilles habang nag-aapoy sa galit. Ang kasunduan sa pagitan ng isang mabalasik na leon at isang tao ay walang patutunguhan. At nagsimula na ang laban na tumatak sa kasaysayan. Ayon sa mga historiador at maging mga makata na ito ay ang laban na kung masisilayan ay kahit ilang henerasyon pa ay hindi maaaring malimutan ni numan. Sa isang mabilis na pag-ikot, nakuha ni Achilles ang buhay ng pinakamagaling na mandirigmang Trojan na si Hector. Sa tindi ng galit ni Achilles ay itinali nito sa paa ang prinsipe at saka kinaladkad gamit ang karawahe at ipinarada ito sa buong kaharian ang tropeyo ng kanyang kagalingan. Dahil sa kaganapang ito, nawala ng pag-asa ang buong kaharian na sila ay magtatagumpay pa. Kinagabihan, binisita ng ama ni Hector ang haring si Priam, ang tinutuluyan na tent nitong si Achilles. Matindi itong nagsumamo at nakiusap sa kanya na ibalik sa kanya ang kanyang anak. Ito ay upang mabigyan niya ito ng isang desenteng libing. Lumuhod pa ito sa paanan ng mandirigma. Dahil dito naantig ng matindi si Achilles, kaya naman pinayagan niya na ito na makuha ng amang hari ang kanyang supling kahit pa ito ay kanya na lamang na mga labi. Nagpatuloy ang pakikibaka ni Achilles. Lahat ng haharang sa kanyang daraanan ay kanyang patutumbahin. Nilabanan niya at natalo ang reyna ng mga Amazona na si Penthesilea at maging si Memnon, ang kalahating bathala mula sa Ethiopia. Tila ba walang makapipigil pa sa kanya, maliban sa mismong pana ng tadhana. Ang panang ito ay pinakawala ng prinsipe ng Trojan na si Paris sa tulong ng pagtuturo ng bathala na si Apollo. Tinamaan itong si Achilles sa kanyang sakong, ang tanging parte ng kanyang katawan na hindi na ilubog sa tubig dahil dito siya hinawakan ng kanyang mahal na ina. Dahil na rin sa pagmamahal sa kanya, hindi sa digmaan nasawi ang magaling na si Achilles, kundi sa isang pana na bumaon sa kanyang sakong. Ipinagluksa ng buong kaharian ang pagkawala ng kanilang pinakamagaling na mandirigma. Ang liwanag ng kanyang pamamaalam ay nagliwanag sa buong kaharian ng Trojan. Hindi nagtagal dumating naman ang isang mandirigma na kamukhang-kamukha nitong si Achilles. Ito ay si Pyrrhus, ang kaisang-isang anak ng magiting na si Achilles. Si Pyrrhus ang mandirigma na nakaisip kung paanong papasukin ng Troy. Ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng kahoy na kabayo. At dito na po nagtatapos ang kwento ng isang pinakamatinik at ang pinakamagiting na bayani ng sinaunang kapanahunan ng mga Greko. Ito ay ang matikas na si Achilles. Mga katinagalo ko, sino po ang pinakapaborito nyo na kwento pagdating sa mitolohiya ng Greek? Isulat po ang inyong sagot sa comment section sa ilalim upang sama-sama naman po na ito ay ating basahin. Mga katinagalo ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isa na namang segment natin na sa araw na ito.